good day mga ka-OK. This is me, DJ Max of 97.5 and of course, from your favorite tambayan, Tugstugan to the Max. But today, we are off the boot kasi meron tayong napaka-special na gagawin for today. So, since we are in the month of February at we are talking about love, so bakit hindi natin pag-usapan ng pag-ibig? Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Me and my co-DJ ang nandirito para naman sa ating mga letters na mula rin sa mga listener natin na maaaring magpakilig, magpalungkot o di kaya naman yung magpasigla ng damdaming nararamdaman natin para sa iba. Kaya ano pang hinihintay natin? Tawagin na natin yung ating mga kasama, our co-DJs, DJ Macy and DJ Luna. Palapakan natin sila. Ayan, so kamusta naman kayo mga beautiful DJ? Wow, beautiful DJs! Parang pinagplanuhan nyo na paggitnaan talaga ako ngayon. Siyempre, ikaw yung nag-iisang lalaki natin dito, kaya dapat, you know, ikaw ang star of the night natin. Ikaw ang tinik among the roses. Tinik. Ikaw ang torn. Okay, so, I guess inform naman kayo kung ano yung gagawin natin for today, di ba? So, ganito lang yung gagawin natin. So, we have here our Mahiwagang baul. mahiwagang baul. Mahiwagang baul. Okay, so ang gagawin lang natin, kukuha lang tayo ng letters para basahin natin. And syempre, itong mga letters na to, galing dito sa mga listeners natin ng DWOK FM 97.5. Ito ang radyo ko. Kaya naman, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-send ng letters. Na-appreciate po namin kayo. Kung wala yung mga letters na to, wala kaming pagchichikahan ngayong umaga. Wala kaming pag-uusapan. So, I think kailangan na natin mag-start. Okay, so sino mang mauuna sa atin? DJ Macy, do the honors. Do the Do honor. the honors. Pili tayo ng mahiwagang letter. From mahiwagang baul. Okay, sasara muna natin to para... Para di makatapos. Para hindi makatakas. Okay, simulan na natin. Basa. Hi po! College student po ako and I just want to share my story. Makaka-relate tayo dito. Okay. Para sa mga college students na nakikinig at manonood. Shout out sa mga ayan. college students dyan. Ayan, good luck sa ating lahat at ito na ang story. Honestly, hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Wala namang bigla ang moment at wala ring obvious na nasabi ko na dito ako na-fall. Fall siya na. Kasi ang nangyari, biglang isang araw, bigla na lang siyang naging bahagi ng buhay ko at ayoko na siyang mawala. Iba rin ah. Blockmate ko siya. Madalas kaming magkasabay sa klase, sa pila sa kantin, o minsan sa pagrereklamo sa requirements. Normal lang, typical na college students na may same circle of friends. Pero, napansin ko na lang na kapag hindi siya pumapasok, parang may kulang. Relate ka naman siya, DJ Luna. Medyo. Kapag may joke ako, siya agad yung hinahanap kong tumatawa. Kapag pagod na pagod ako, sapat na yung makita ko siya para gumaan kahit konti para ma-lift up yung mood ko just a little bit. Hindi rin agad maging nalinaw kung ano kami. May chats hanggang madaling araw na puro random lang. May moments na sabay nagre-review but in the end, nauuwi lang din sa kwentuhan. May mga lakad na kunwari group study pero kaming dalawa lang talaga. Walang label pero ramdam mo na may something. Situationship. Talking stage. At may mga araw na gusto ko na siyang tanungin. May mga gabi na gusto ko nang umamin. Uy. Pero natatakot ako. Kasi, what if masira? What if mawala yung comfort? Kaya pinili ko muna yung pagiging nandyan lang. Hanggang sa isang araw, pauwi kami galing campus, pagod, tahimik, sabay naglalakad. Tapos bigla niyang sinabi na parang wala lang, alam mo, ang saya ko kapag kasama kita. Hindi niya alam, pero doon ako nagising at doon ko na-realize na mahal ko na talaga siya. Ngayon, hindi pa rin naman kami sobrang sure sa lahat. College pa lang eh. Ang daming uncertainties. Pero sa gitna ng deadlines, exams at puyat, may isang taong gusto kong makasabay. At okay na yon for me, for us. Salamat po at maligayang araw ng mga puso. Aww. So nagka-confession din sila in the end. Yeah, that is our first entry ng ating letter, everyone. So, Sa kung mga college students, uso talaga yung mga ganyan. Kasi, lalo na for us, di ba, may mga sa'yo naghahanap. lang.
So, ikaw lang yung wala. Ay. Ay! Kasi sa ating mga college students, di ba minsan naghahanap tayo ng comfort sa, hindi lang sa kaibigan, minsan pati sa romantic way. Yeah, parang ano kasi, lagi natin sinasabi, parang sometimes kahit walang label, nagiging inspirasyon siya eh. Yes. Parang, yun yung sinasabi natin na sa buhay natin, sa pag-aaral, minsan kailangan natin ng magiging tao na magiging inspirasyon. Yes. Yung Diba? tipong siya yung magpupush sa atin to do better. Oo, maraming ganyan. Para tumaas yung grades natin. Yeah, marami na akong diba? kilala na ganyan eh, na nagkaroon lang ng happy crush, naging inspirasyon. Pumapasok na araw-araw, Yes. di ba? Kasi yan din yung talagang inspirasyon natin para pumasok araw-araw yung happy crush natin. Pero ang ganda ng plot ng story niya. Yes. Napaka-classic kasi bakit? Nagsasabay silang nag-review, di ba? Sabay umuwi. Sabay kumain din, matik yan. Kukwentuhan. Oo. Group study pero dalawa lang sila. Okay, Yun so, yung mga galawan. Ayan. parang may alam ka, DJ Luna. Oh, since- May experience ka Cut ba? po, cut. ganito na lang. Since we are talking about college love or relationship, Mm. syempre, pwede kong tanungin kayo, so meron ba kayong experience about kahit crush lang sa college life? Ay, meron na ako. nagpagaan. Kasi when we say college, iba rin talaga yung pressure. True. Kasi Pero- gusto mong mag-do better, gusto mong makasama sa Dean's List, Oy. di ba? So, ano yung, meron ba kayong story about Happy your crush college? moment. Oh, yeah. Ganon. So, pwede mo ba i-share sa amin kung... Sa jowa po, nung naging crush ko, May jowa naman pala eh! hindi, nung time na yun, wala pa siyang jowa. Ah. Hindi po tayo magkaka-crush sa taong may jowa. Ay, bawal ba yun? Bawal! Bawal pala yun! Bawal kasi yun, Nax eh. Oo. Secret mo eh. So yun, nung ano to, panahon ng sports fest. Bago pa mag-sports fest. Binola ka naman kasi. Hindi! Ay, Kasi, di ba uso sa college yung mga GE subjects, tapos may mga kaklase kayo na ibang program. I see. So sa PE, may mga kaklase kaming engineering. Mm. Shoutout po sa mga engineering. engineer pa lang na si DJ Macy, guys. Tapos, kaklose ko kasi yung mga friends niya, pero hindi ko pa talaga siya kilala. So, pinatanong ko kung ano yung name, tapos ganyan. Tapos, mabait din kasi talaga yung guy. Hindi ko na siya Oh. napapangalanan. Tapos, kasi makapal kasi yung mukha ko. Like, kapag may gusto ako, pinagkakandalakan ko. So, okay lang Ala. sa akin kahit alam nila na crush ko siya. So, yung buong klase nila, alam na crush ko siya. Hanggang sa volleyball kasi yung subject namin doon. Yun yung ginagawa namin. Kapag nagbo-volleyball So, kami... pinalo mo siya? Hindi! Ay, hindi. Binibigyan ko siya lagi ng Gatorade. Pinalo? Ba't mo papaluin Ba't ba? ko papaluin? Gatorade. Binibigyan ko siya lagi ng Gatorade. Hanggang sa umabot sa sports fest, binibigyan ko pa rin siya ng Gatorade. Wow, sponsor! Oo, sponsor, may sponsor. Kaya kapag nagkagustuhan kayo ni DJ Macy, may Gatorade Iba kayo rin. palagi. Sa akin, blue ah. So, Bakit may color pa? sa mga effort mo na pinakita na yun, parang mayroon ba siyang response na pinakita rin sa'yo? Unfortunately, nawala na rin kasi yung feelings ko sa kanya Ah, after. pero, Pero yung- nag-confess siya sa'yo. Hindi din. Kasi hindi nga, siya like, hindi siya, like, maano sa babae. Ah. Mailap siya sa babae, kumbaga. Hindi parang talaga- ako lang na maila. Ay, Mailap saan? Manok yan. Di, I mean, pero yung span na pag-effort mo, syempre hindi lang naman, siguro ilang buwan ba yung pag-effort mo na magbigay ng sablit Gatorade? lang. Para mga 2 months. Oh. Ganun. Tapos, yun, nauwi din, nag-chat, pero hindi rin natuloy. Kasi nga, hindi rin naman, kasi pag nagkakrush ako, hindi ko naman talaga goal na jowain. Parang to inspiration show, lang. to show effort, appreciation, ganyan. So, kapag nagkakrush si DJ Macy sa inyo, gift-giving pa naman love language ko. Binigyan mo ba ng ano yun, ng gummy worms? Hindi! Ay, hindi. Shout out kay Ma'am Shinor. Oh, yeah. Si Ma'am Chinors! Thank you so sa much! mga gummy worms. Sa mga jellies. Hindi siya nakatingin ng jellies. Ano lang, Gatorade na red. Kasi favorite niya yung Gatorade na Oh red. guys, alam niyo na, Gatorade na red. Huwag kayong bibili noon kasi hindi siya pinansin eh. Oh! Pocari Sweat ang ibili niyo. Wag! Kasi hindi siya nag-workout in the end. So, Okay. wag. Pero at least, di ba? Kasi yung pasok namin sa PE tuwing Sabado. Tapos yun na yung subject namin. Oh. So, kaya nung naging kaklase ko siya sa PE, meron na akong will para pumasok tuwing Sabado. Kasi kapag Sabado, nakakatamad na pumasok, di ba? So, yun. So, magkaroon kayo ng happy crush. Okay lang kahit hindi mag-workout in the end. Kasi, may mga Naging ganun happy ka talaga. naman. Oo, naging happy naman ako. At least naging happy ka. Oo, naging happy naman. Nagkaroon naman ako ng inspirasyon at
1.2 Pero, ako sa PE. hindi mo naman sisiyan yung mga Gatorade. Hindi. Alam niyo, nakalagay pa yun sa school paper namin na nagbigay ako para daw akong si Sexy Love. Si Si Catherine. Catherine Bernardo. Kay Kenji. Kay Kenji. Ganun ako. Naglalaro sila ng volleyball. Pero congratulations kasi champion sila simula first year ko. Congrats po kay Kuyang Engineering. Yeah. Shoutout sa mga engineer. So, thank you so much, DJ Macy, no? So, syempre hindi tayo papayag na wala tayong maririnig. Yes, kay DJ Luna. Mga crush na ganyan. Oo. Parang hindi na pang mga 20 plus yan. Para mga pang PBB teens lang. College, yung crush ko nung college. Na parang hindi ka na college. Siguro pag nagkakaroon kasi ako ng crush, gusto ko, sinasabi ko agad sa Ayan. kanya. Tama. Kasi the more you keep it to yourself, lalong lalala yung pagmamahal mo sa kanya. Tama. Diba? Bawal yung ganon. Guys, dapat alam nyo na, talaga late sabi. night love lines si DJ Luna. Hindi na siya late Ay, night di ba? love Nasa life. weekend na tayo. Nakalipat na siya sa weekend. Okay, pero sige, ano yung story mo? Pwede mo ba i-share sa amin about your college love? Very short lang naman. Siyempre nagka-crush tayo sa isang someone. Yung sabi ko, Sa isang someone, no? shout out, nanonood siya ngayon. Tapos, sinabi ko sa kanya na crush ko siya. Mga Oo. first week pa lang yun, ha? Ay, grabe bilis naman. mo naman, DJ Luna. Early pa sa birth. Tapos, Wait, lang. sa sobrang early ng pagkasabi ko, ang early din niyang sinabi, no, I don't like you. Early ka rin. Parang early reject ka rin. Nanonood siya ngayon. Nanonood siya ngayon. Shout out sa'yo. Nanonood siya ngayon. Pero okay lang yun kasi as long as happy siya, Ah. happy na rin ako. Ganun talaga. Love Oy. is sometimes far away from you. Parang hindi Wala ganun. narinig yan. Sarili kong quotation yun. Sarili mong quotation. Kaya kapag gagamitin niyo po yung love is far away from you, paki-credits na lang po si DJ Luna. Ayan. Tama naman kasi, like, hindi naman porket gusto mo yung tao is gusto mong ma-reciprocate yung nararamdaman mo. Minsan talaga, paghanga lang, gusto mo lang din i-show na na-appreciate mo sila. Kasi, amin na natin, gusto natin kapag nakakarinig tayo sa isang tao na gusto nila tayo. Nakaka-boost Oo ng nga, no? confidence. Ay, mga girls, ay, ano bang... Oo, sa girls kasi ganun, kapag nalalaman namin na may nagkagusto sa amin, parang ang saya. Kasi, Ay, ang ganda ko! ang ganda ko pala! Kaya naman Ikaw pala. na. Ikaw, ano ba nararamdaman ng guys kapag Pag kami may kasi, nagko-confess? pag may nagko-confess, ano lang, Nonchalant lang. Chill kaya lang. lang. Tamang tutugstugan. Hindi, joke lang, ano lang, tugstugan. Tamang tutugstugan lang Hindi, siya. Marie, hindi ko pa na-experience yun eh. Weh! Hindi, joke. So parang ano lang naman, ayun din, parang pareho lang, parang nabubos yung confidence namin. Oh. Yung condiments. Condiments. yung Yung confidence. toyo. Yun. So, parang, I see, parang ka-crush-crush pala yung... Totoo yan. Ka-crush pala yung, alin? Yung tao. Okay. So, wag na tayo doon. Tapos na tayo doon eh. Tapos na tayo sa first Yes. letter. So, I think let's proceed sa ating second letter. So, Thank you DJ so Luna. much once again. Sana ay okay ang college mo, ang college life Yeah, mo. sana. And mag-work kayo up until the end. Di ba, Kasi- malay mo, pag-graduate nila. Yes! Malay mo pag-graduate mo, di ba? Magkita Luluhod ulit na kayo. siya sa'yo. Lulu! Kasal agad? Kasal agad? Hindi, Okay. sisintas lang. Sisintas lang. Proposal na siya na. Okay, tama na, tama na. Sisintas lang. Sige, let's proceed to our second letter. So, DJ Luna, do the honor. Sige, pipili tayo ng magandang story na kasing ganda ng nauna. Yes. Tapos, ang mabasa sakit mo yung niya, letter no? ko dyan, ha? Okay, game na ba? Yes! Sabi niya dito, Oy. hindi ko akalaing sa trabaho ko mararanasan yung ganitong klaseng kilig. Ay, from Oh, college diba? to workplace. Oh, Ate Iba. Charo pala ito. Ikaw ba may naranasan ka ng ganito sa workplace? Mamaya mo na, sabihin. Sabi niya, akala ko hanggang emails, meetings at kapilang ang magiging dahilan ng pagpasok ko araw-araw. Pero may isang taong biglang ginawang mas masaya yung mga ordinaryong araw. Grabe naman. Magkatrabaho kami. Nagsimula lang sa simpleng usap tungkol sa tasks. Tapos mo na ba to? Siyempre may S sa dulo. Nakakaya sa writer pag di natin in-emphasize, di ba? Sige, Sabi tuloy. niya, nung mga updatean daw nila, tapos mo na ba to? Pahingi ng update. Ay! Oo. Iba rin. Hanggang sa napansin ko na lang na mas hinahanap-hanap ko na yung pangalan niya sa chat. Ganon?
Kapag siya yung kausap ko, parang mas mabilis matapos ang trabaho. Time flies. Kapag siya yung kasama ko sa break, parang mas mahaba yung oras. Ano? Ang nakakakilig kasi ay hindi siya pilit. Walang pa-impress. Simple lang. Yung tipong alam niya kung kailan ako pagod, kung kailan kailangan ko lang ng katahimikan, yung tipong sa gitna ng stress, siya yung pahinga ko. May mga araw na nagguguluhan kami. Kasi trabaho yun eh. May takot. May limits. May mga tanong. Kaya pinili muna naming maging maingat. Maingat. Good choice. Good choice. Good choice, Good choice, good choice. Pero kahit ganun, pareho naming ramdam na may something. Hanggang isang araw, pagkatapos ng mahabang shift, sabay kaming umuwi. Shit. Chef. Shift. Shit. Oh, shit. Tahimik lang. Tagaluto naman pala ito. Tapos bigla niyang sinabi, parang wala lang. Alam mo ba, Ano yung alam mo ba? tumingin ka sa akin, Oh! mas magaan yung trabaho Parang hindi ka na makapagbasa. kapag nandyan ka. Aww. Ano yan? Lalaki ba yan? Babae? Wala siya Wala sinabi. sinabi. Sabi niya pa dito, napangiti lang ako, tapos sinabi ko rin yung matagal ko nang gustong sabihin. Ngayon, sabay na kami. Oh. Sa trabaho, sa pagod, at sa pangarap. Ah! Pinayang. Sino man po ang nag-send Send? ng letter na ito, pinakilig niyo po ako ng grabe. Paano kilig? Paano kilig? Yeah, thank you so much for that. That is our second letter. So, ang ganda ng transition no, from college life To na work embrace. hindi nagkatuluyan, ay hindi natin alam. Di Oy! sorry, Oy! sorry. Kumanta pa! Sorry. Kung sino So, man po yung From college nag-send. life, yeah. Ngayon, yung second letter natin, sa work, workplace. workplace na. Di ba, parang sa college lang yan, pero mas mabigat kasi yung responsibilities Yeah. sa work. Tapos mas marami kang nakikilala, nakakasalamuha, iba-ibang personalities, iba-iba ng gusto. Kaya yung makahanap ka ng taong nagre-resonate sa'yo, malaking bagay. Oo, saka parang iba rin yung pressure kapag sa work kayo nagkakilala, work kayo, tapos magkasama kayo sa work. Alam mo yun, parang Ulit-ulit. Sama may ano yun eh, may Damang-dama niya awkwardness. kasi. Hindi yun. Feeling ka no. Sama may awkwardness yun na ano, na parang, kasi kapag nasa work, di ba, you have to be professional. Yes. So, kailangan hindi kayo pwedeng, kahit pa mag-usap na parang sweet, maglokohan. Oo, ganun. tsaka hindi kayo pwede maglampungan Yeah. talaga. sa PDA work. is Oo, a no-no. hindi pwede. So, ayun, nakakatuwa lang din kasi ang ganda nung ending rin eh. Oo. Di ba, sabay na rin silang mga ngarap. Sabay sa pagod, sabay mga ngarap, sabay sa trabaho. Di ba? Alam niyo ba, naging pangarap ko na magkaroon ng boyfriend na may motor para madaling pumasok tsaka umuwi. Yan, ayo eh. Bakit ba? Gusto Bawal mo na ba mangarap? May ba't ikaw? Ayaw mo ba ng girlfriend na may motor? Sa lakad, ayaw, motor, gusto. Ay, naglalakad ako, no? Di ba, sabagay, iba naman tayo ng, gusto eh. Oo. Diba, yung iba, gusto nila, kahit ihatid lang, kahit Oo. kahit maglakad. Kahit commute. Oo, diba? diba? Ganyan lang sa ngayon kasi wala ka pang motor. Oo, yun, Ikaw pero, ba, DJ Luna? ay, may motor. May motor! Bumabangking. Ay, gumagano no, pag sa Mackers. Nakaabot na kami ng iba. Yeah. Nakamotor. Kala ko nakaabot na kayo ng iba na naka-iba. Ay! Tayo kasi kulong-kulong. Kulong-kulong. Hindi, joke lang. At least magkasama kayo. Oo. Diba? Yun din kasi yung mahalaga eh. Naglalakad man, nagko-commute, nakamotor, nakasasakyan. Mas maganda pa rin talaga pag may kasama. Yeah, pero speaking of love sa workplace, meron ba kayong experience? Ay, first work ko to. So first wala. work mo to? Wala. First Ikaw, work. wala. Love sa workplace. Kasi live ka naging trabaho eh, di ba? Grabe naman sa madami, Nax. Parang hindi, Nax. Pakilista nga. Wala Siguro sa yung love sa trabaho. workplace. Wala pa eh. Na-inlove lang ako sa mga tao doon. Ah! DJ Missy, DJ Max. Shout out kay DJ Miko, DJ Claire. Sila Sir Erwin, sila Ma'am Mina. Diba? Di mo pa sinasabi si Ma'am Jane. Ma'am Jane, si Sir Andrew, kahit si Tita Dor. Shout out mo si Tita Dor. Siyempre Eh, Sir Randy. Sir Randy.
Si Ana, si DJ Ate Penny. Ultraviolet. Siyempre, di mawala si Ate Penny. Ate Penny. Si DJ Sunny. Ultraviolet, Sunny, Oh. lahat po ng mga nakatrabaho Pati pa yung namin. mga multo sa building namin. Ay! Yung ah, sumisigaw, yung mga umiiyak habang nagsasarado ka ng pinto pag late Oo, night yung na mga... yun. Ganun. Bakit din, minamahal dapat yan, yung mga ganyan. Mga nakakasama din kasi natin sila sa trabaho. So, Ang patanggal Ikaw sila ba? ng pagod. ako wala. Kasi ano yung first work ko rin to. Ah. Pero may mga part-time ako, wala naman akong kasamang parang ano doon. Okay, so, Sayang walang experience in DJ. wala akong experience guys. Okay, So, so time na. ako na. Para Ikaw sa na. ating host. Itabi nyo. Na Ikaw siya, na to. na ang magbabasa. Meron dito Pero yung so far, puro masasayang story na Okay. nababasa natin, ha? So, ang ganda simula. Okay, guys. This is our third entry ng ating letter. So, basahin na natin. Ayan, sabi niya. Just a quick story. sorry. Nasabik ako kasi iba yung ano eh. Ang quick na! Nasamig si DJ Rox! Ang quick! Kinilig ako, guys. Sorry. Okay, sabi dito, just a quick story lang na I want to share with everyone. I remember seeing this one particular guy sa my day or story ng friend ko a few years back. He caught my attention kasi I always see him smile pagkasama siya sa post ni high school friend. Okay, maybe medyo type ko rin siya, but that's just that. Wala naman kaming naging interaction, so I kind of forget about him na. Then, very recently, I tried using a dating app on one Tuesday night. So, dating app, yan. Hindi ako nagdi-dating app. Sa akin ka na naman Sa'yo siya nakatingin, ha? nakatingin, no? Sabi dito, coincidentally, siya yung first nag-appear sa list of guys. Destiny. Grabe. Destiny. So, instantly, we chatted. So, ayan, sabi ko sa kanya, "Hi, you look familiar." And that's where it all started. Okay, so, boys sound familiar pala yung naging simula. Ayan, sabi niya, he came to my life when I almost gave up on meeting someone again. The night before we matched on that dating app, I remember praying to St. Jude na ipag-pray naman niya ako kay Lord na ilid niya ako sa guy na for me na talaga. On our first date, naalala ko the first thing na naisip ko pagbaba ng car niya is gusto kong magpakasal sa guy na katulad niya. He does not make me feel whole, but rather he makes me a whole lot better person. Diba? Ganyan talaga minsan may mga taong pag nakilala mo, parang feeling mo, nag-iiba din Siya yung na. ugali. Yeah. Siya na rin. Pero curious lang ako at nagkatuluyan kaya sila nito. Feeling ko, yes. Ipagpalagay na lang natin na yes. Para happy. Pero sa sender natin, bigay kayong update para Yeah. masagot ang Oo nga. katanungan ni Comment, DJ Max. mag-comment kayo dyan sa ating comment section, guys. Kung Pero sino ka man. ang ganda lang na nanghingi ka kay Lord ng sign, di Ikaw ba? ba? Nangingi ka na ba minsan kay Lord? Nanghingi ako ng Lord, kay Lord. ng Lord. Wag naman! Oh. Nanghingi ako ng sign kay Lord, pero hindi pa sa gantong paraan. Oo. Pero naniniwala ako na siya talaga ang nalilid sa atin sa mga bagay-bagay. Hindi lang sa love, Yeah. pati sa career, sa education, and everything else. Pero sabi nga, diba, lagi na sinasabi, basta kagaling kay Lord the best. Yes! The perfect timing, the perfect person, diba? Right place, right person, right time. Yes! So ikaw, DJ Luna, meron ka bang experience about sa, alam mo yun, parang paghingi ng sign ng Lord, kay Lord. Na parang, Lord, is this the man na para sa akin? Ito na ba yun? Ito na ba yun? Ay, maganda ang kwento ko dyan. Ay, Ayan na. ayan. Ito magandang story ni About the DJ same Luna. person pa rin ito. Ah. Nagustuhan ko Kasi tayo. nung college ako, nag-stop ako. Parang hindi ka naman na-college ngayon, di ba? Ay! College pa rin ako. Pero that time, nag-stop kasi ako para pumunta ng ibang lugar. Tapos yung boyfriend ko that time, naghiwalay kami. Oh. Tapos sabi ko, ay, hindi talaga para sa akin to. Hindi talaga. Tapos nagpe-pray tayo, di ba? Praying, ganyan. Issue nga. Parang, Tapos, sabi ko nun, if he is the right person for me, Oy. he will find his way back. Ah! Diba? Gusto ko yun! Gusto ko yun! Way Tapos, back to- ilang years ako, siguro mga 1 year, 2 years ako nawala. Pagbalik Matagal-tagal ko, nag-chat siya. Oo. Na. Sabi niya, Grand nakauwi comeback. ka na pala. Yeah. Tapos yun, doon na nagsimula ulit. O, So, di ba nag-usap totoo? na ulit kayo. Oo, Tapos, totoo talaga pag pinag-pray mo yung person. Kapag so, sinabi mo, nung 2 years na wala ka dito,
Like, siya pa rin talaga yung laman ng puso. Oo naman. For 2 years, hindi nagbago ang tao sa loob ng puso ni DJ Oo. Luna. Ganyan Up ako until now. Ano bang? Tama na. So actually, meron bang isang bagay dito na nakita ko na nagkakilala lang sila. I mean, parang nagka-developan sila sa online dating app. Okay. So may experience ba kayo about sa dating online app? Kasi uso talaga yan ngayon, Oo, no? uso talaga yan. Tsaka no hate sa mga taong Mm-mm. nagde-dating app. Kasi yung iba nga, actually, dyan nagsisimula tapos kinakasal, di ba? Oo. Pero be careful pa rin kasi Yes. marami pa rin, alam mo yun, mga opportunista yun. Yes, yung kukunin yung loob mo tapos lolokohin ka lang. So, mag-ingat po tayo. Oh guys, so stay vigilant. wala namang masama dyan sa mga dating app na yan. So kung ayun yung magpapasaya sa inyo, I mean hindi naman magpapasaya. Kung talagang sa tingin nyo, parang makakatulong sa inyo, makahanap ng kaibigan. Doon Pero kayo nakahanap ng comfort. lagi mong isaalang-alang yung kapakanan mo rin, seguridad Yes. ng mga impormasyon na nilalagay mo dyan. And of course, syempre, hindi naman lahat pag nagkausap lang kayo, kilalang-kilala mo na siya. Yes. So, Kumbaga, hindi mo pa rin naman kilala yung tao behind the screen. Okay. So, kailangan doble ingat pa rin tayo. yan. So, that is our third entry. So, I Third think, entry. kuha Kaya pa pa tayo natin isa. ng isa pa. Okay, isa pa There's tayo. Isa room pa, for isa one pa. more. isa pa, no? Oh, there's room for one more? There's room Gusto for ko yung one more. sinashuffle niya pero isang papel lang yung hawak ni DJ. Hindi ah. Kasi- Marami yan. Oh, this is our fourth and last for this episode. So, ayan. Sabi niya, Hi DJs! Tawagin niyo na lang akong A. Hi A! Shoutout sa'yo A. So, eto na yung letter mo. Nakarating sa amin. So, kung nakikinig ka man at nanonood ka man, eto na yung letter mo. So, sabi dito, gusto ko lang i-share yung kwento ko. Very simple lang. Walang arte. Kasi minsan, yun pala talaga ang mas nakakakilig. Nakilala ko siya in the most ordinary way possible. Walang sparks agad. Walang love at first sight, kung tawagin. Usap lang. Tawanan paminsan-minsan. Yung tipong hindi mo namamalayan na nagiging parte na siya ng routine mo. Hanggang sa isang araw, napansin ko na lang na siya na yung una kong hinahanap kapag may magandang nangyari. Like, if may good news, siya agad ang mini-message ko. At siya rin yung gusto kong kausap kapag pagod na ako. Yung tipong gusto ko siyang yung magsasabi sa akin na ayos lang yan. O kaya mo yan. Hindi ko agad inamin syempre. So, pumipiyok ko si DJ Max. Yun, naladala ng damdamin DJ si Max. DJ Max. Ano Naladala eh? ng damdamin si DJ Max. Hindi ko agad naamin syempre. Natakot po ako. Ayokong masira kung anong meron kami. Kaya minahal ko siya sa tahimik na paraan. Sa pakikinig, sa pag-aalala, at sa simpleng ingat ka. Yung pagmamahal na yon, DJ, ay hindi humihingi ng kapalit. May mga gabi rin napapatanong ako sa sarili ko kung hanggang dito na lang ba talaga. Kung hanggang kaibigan na lang ba talaga. Pero kahit ganon, pinili ko pa rin magstay. Kasi minsan, sapat na yung mahal mo kahit hindi ka sigurado kung mahal ka rin. Hanggang sa one day, DJ, ay magkasama kami. Usual routine lang. Walang occasion, as in, it was a normal Tuesday. Bigla na lang niyang sinabi na diretso lang, walang patumpik-tumpit, said it straight to me. Sinabi lang niya na matagal na rin pala, na pareho lang kaming natatakot at pareho lang kaming naghihintay. Ngayon, Magbabuelta pa sana eh. Parang bumuelo ngayon, DJ, ay kapag inaiisip ko siya, ay napapangiti na lang ako. Kasi may mga pag-ibig pala na hindi kailangan ng malaking salita. Minsan, DJ, ay sapat na yung hindi ka nag-iisa sa paghihintay. That's all from me, DJs. Kaya sa mga makapapanood nito at makakarinig, pakiramdaman nyo, baka mahal din pala kayo. Parang, grabe yung last letter natin. Talagang nakakakilig. Sobrang sweet. Tapos may pa-end note pa siya. Oh, shoutout sa'yo, A, okay? Yes. Thank you so much for that wonderful story. At may gustong-gusto ako sa sinabi niya. Yung, kasi minsan, sapat na yung mahal mo kahit hindi ka sigurado kung mahal ka rin. Eh, parang may kilala akong A, DJ Luna. Parang yung letter A, sino bang A natin dito? Parang Avan. Avan? Anong Avan? OA ka rin, no? So,
ang ganda ng ating ano no, parang ang ganda for our last entry this episode na alam mo Madami yun? siyang lessons, no? At ang pinakagusto ko dun sa sinabi niya, na parehas lang pala silang natatakot. Tapos parang na-hold back sila ng fear. Kaya sa mga nanonood sa atin dyan, if Mag-confess you're na kayo. scared, do it scared. Tama. Kasi you'll never know kung anong lalabas. Saka, Yun din talaga. ito. So, since pinag-uusapan natin, sa tingin nyo ba, kapag dating sa relasyon, especially sa pag-amin sa relasyon, sino sa tingin nyo yung mas natatakot? Pag wala akong gusto palabasin dito, parang gusto ko lang tanungin, di ba? Curious ka lang. Sa tingin mo, sino yung mas natatakot na unahan ng kabakar pagdating sa pag-amin? Is it the boy or the girl? Or Ano as ba? the girl? Hindi, ano ba, yung scenario ba is parehas silang may gusto sa isa't isa? Oh, yeah, parang gano'n. Or hindi, kahit hindi, parang, sige, let's say pareho silang may gusto sa isa't isa. Pero tinatago lang. Oo, sa tingin nyo ba, sino yung parang magaling magtago? Magaling magtag. Or natatakot na umamin, madalas na natatakot na umamin. Parang both lang for me. Parang parehas lang. Lalo na kung, depende rin kasi kung gaano nakalalim yung nararamdaman nyo para sa isa't isa. Oo, tama rin naman. Kasi may mga taong gusto na ring umamin para malaman kung may chance ba. Yes. Tapos may mga tao din na katulad ni Sender na natatakot talaga. So, kung sa takot, feeling ko parang both lang talaga ikaw ba? Depende rin sa sitwasyon Oo, sa talaga. sitwasyon. Ikaw, para ba sa guys? Para sa gay na tulad ko. Yeah? Ay. Kasi parang, di ko alam, parang minsan kasi, may mga ego na, may ego na parang, pag umamin ako dito, natakot ako, baka ma-reject. Oo. Alam mo yun, pag yung isang gay umamin sa isang babae, tapos na-reject, parang somehow, mababawasan yun. Ay, di ko- Confidence. Tama. Parang kabaliktaran siya kapag may umamin sa'yo eh. Oo, Diba? totoo. Tapos, mare-reject ka, diba? Papaisip ka, Mababawasan ano bang mali sa akin? Ano bang kulang? Hindi naman sa to the point na magiging sad boy ka, pero ano lang din. Parang, somehow, parang, ano ba, kailangan ko atang i-improve yung ano ko. Oo, ganyan, like, ganyan. ano bang gagawin ko para magustuhan niya ako? Mapaisip ka ng gano'n. Ayun. So, yun, that's our last entry for this episode. That's our 4th letter. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-send ng letters nyo na nagpakilig ngayon, nagpalungkot, or nag-inspire sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, and sa mga nanonood ngayon dito sa ating Off the Boot, The Love Files. So far, puro masaya Yo. ang story na nabasa natin. So, hindi natin alam kung ano pa ang nilalaman ng baul na ito. So, I think sa next episode, dapat, mag-abang sila. Okay, mag-abang po kayo sa aming next episode. So, meron tayong mga bagong mga kasama. So, hindi na natin makakasama si DJ Luna and DJ Macy. But, surprise na kung sino yung makakasama natin for our next episode. Once again, this is Off the Boot, The Love Files.